Magandang oras sa inyong lahat. Narito na ang huling kabanata ng ating kwento. Ngayon pa lamang ay magpapasalamat na po ako sa lahat ng sumubaybay. Sana ako na lang. The final chapter. Under the thousands of sparkling stars like a diamond, a newlyweds is dancing romantically in the middle of the dance floor, surrounded by hundreds of fireflies and butterflies. Nakatuon sa kanila ang atensyon at mga mata ng mga naroon. I still can't believe this is happening now, bulong ni Adrian kay Sarah while they were dancing. I'm officially yours, my love. Thank you for giving me this wonderful wedding, for making me the happiest woman tonight. I will make you feel that for the rest of our lives. I will never do such a thing to hurt or make you unhappy. Patuloy ni Adrian as they are dancing slowly. Sarah smiled with sparkling eyes. She is wearing the gown she designed for her na akala niya ay binili na ng iba. And she married someone who really adores her, the man that every woman could ever wish for. She is blessed indeed. Pagkatapos nilang sumayaw ay bumalik na sila sa mini castle na ginawa para sa kanilang dalawa kung saan sila uupo na parang king and queen. Maya-maya ay muling nagpatugtog ang banda at sumayaw naman ang mga bisita. Habang pinapanood nila ay may umagaw sa kanilang pansin na nasa dance floor. Mahal, si Ate Bebs yun, di ba? Wika ni Adrian sa kangumuso sa gawi kung saan nakita ang babae. Aba, mukhang magkakatotoo nga ang pamahiin na kung sino ang nakasalo sa bridal bouquet ay siya ang susunod na ikakasal. Nakangiting turan ni Sarah habang tinitingnan si Bebeng na mukhang seryosong nakikipag-usap habang sumasayaw. Napakaswerte rin ang makakabihag sa kanyang puso, mahal. Napakabait at napakabuting tao ni Ate Bebs. Saad ulit ni Adrian. Para ko na nga ang pangalawang ina yan si Ate Bebs. Akalain mo, 18 years old pa lang nasa amin na siya. Kaya mahal na mahal namin yan dahil mabuti siyang tao. Ako nga napamahal sa kanya. Kaya magiging masaya ako kung makahanap rin siya ng makakasama sa buhay. Kung sakali, sagot ko na ang house and lot para sa kanya. Seryosong turan ni Adrian. Nanlaki ang mga mata ni Sarah. Kilala niya si Adrian. Kung ano ang sinabi niya ay gagawin niya. Kung sa bagay, deserve rin naman talaga ni Bebeng ang maregaluhan. Matagal na nga ang inaalok ng kanyang mga magulang ng kondominium, pero ayaw nito. Mas gusto pa ring tumira sa mansyon at makasama sila. Teka mahal, yung lalaking kausap ni Ate Bebs, parang pamilyar sa akin. Siya yung bodyguard ng stylish ko. Turan ni Sarah maya-maya. Napatingin si Adrian sa asawa. Mahal, saka na natin pag-usapan si Ate Bebs. Yung sa atin na lang muna. Wika nito. Ha? Anong ibig mong sabihin? Get ready. I'll claim my gift. Sagot nito na sinundan ng kindat at may pagkagat labi pa. Napalinga sa paligid si Sarah. Mabuti na lang at may tugtog. Kundi malamang may nakarinig sa sinabi ni Adrian. Lumipas ang ilang oras. Tuluyang natapos ang party. Lahat ay kanya-kanyang pasok sa okupadong kwarto. Ang iba ay umuwi na lang din sa Manila. Enjoy your first night as husband and wife. Saad ni Bebeng sa mag-asawa bago ito pumasok sa isang kwarto. Binuhat naman ni Adrian si Sarah at pinasok sa bridal room kung saan ay nakalaan talaga para sa kanilang dalawa.
Maingat na inilapag ni Adrian si Sarah sa kama at saka masuyong hinalikan sa labi. The long wait is over. Wala nang pagtitimping magaganap. You are mine, and I'm all yours. Wika nito ng panandali ang pinaghinang ang kanilang mga labi. It would be more romantic with music. Saad ni Sarah. No need, my love. Our heartbeats will be enough. Bulong ni Adrian saka muling inangkin ang labi ng asawa. Buong puso namang tinugon ni Sarah ang mga halik ni Adrian. Hanggang sa kusa na lang gumalaw ang mga kamay ng isa't isa. Isa-isang tinatanggal ni Sarah ang butones ng suot na long sleeves ni Adrian. Habang ang lalaki naman ay unti-unting binababa ang zipper ng wedding gown ng babae, while their lips keep fighting. Maya-maya ay tumayo si Adrian, saka hinawakan sa balikat si Sarah upang itayo. Makalipas ang ilang sandali ay bumagsak sa sahig ang wedding gown ng babae, pati ang long sleeves ni Adrian. This is the first time that Adrian seen Sarah's curves. Manipis na lang ang natirang suot ng babae at bakat na bakat ang hugis ng katawan niya. You're so sexy, my love. He uttered in a sexy way. Then she kissed her again. Sarah wrapped her arms around his neck like she did before. Adrian's kiss is going deeply, passionately, and gradually becoming wild. Hindi naman magpapatalo ang babae as she started unlocking her husband's trouser. Ramdam ng kamay niya ang bagay na nakabukol doon while she's unzipping it dahil bahagya niyang nahawakan. Maya-maya ay idinikit lalo ni Adrian sa katawan ng asawa ang kanyang katawan just to make her feel that he is ready for everything. He is ready to claim her body and soul. Hindi na alam ni Sarah kung paano kinalas ni Adrian ang mga saplot niya dahil nadadarang na siya sa sensasyong hatid ng mga ginagawa ni Adrian. She started to feel the burning sensation all over her body while Adrian is kissing her and caressing her back. Ramdam niya ang init ng palad ng lalaki. Maingat na inihiga ni Adrian si Sarah, pero hindi man lang pinaghiwalay ang kanilang mga labi. Mahal, I love you. Sambit nito. Pero hindi na nakasagot si Sarah dahil mabilis din nitong inangkin muli ang labi niya. Pinagapang ni Adrian ang labi nito pababa sa leeg ng asawa hanggang sa mahanap niyon ang dalawang kasoy na minsan na niyang natikman at ngayon ay hindi na lang tikim, kundi pag-aari na ng buong buo. Habang abala ang bibig nito sa paglalaro sa dalawang kasoy, ay naglagbay ang isa nitong kamay sa dako paroon. Hanggang sa nahawakan ang sariwang gumamela na malapit na niyang diligan upang tuluyang mamukadkad. Napaigtad si Sarah nang naramdaman niyang sumagi sa kanyang pagkababae ang kamay ni Adrian. Actually, sinadya nitong gawin iyon. You're wet, my love. Bulong nito nang sandaling nag-angat ng tingin. Walang salitang lumalabas sa mga bibig ni Sarah. Don't be scared to make noise, my love. Hayaan mo lang kung may salitang lalabas sa bibig mo. We are alone here, and no one could hear us. Saad ni Adrian saka muling nagsimulang sumalakay. Bigkas ni Sarah. Nang maramdamang nilalaro ni Adrian ang namamasa niyang gumamela. Feel it, my love. Bulong ni Adrian na nasisiyahan sa ginagawa, lalo na nang binigkas ng babae ang pangalan nito. He slides his lips down to her belly. The light of the room is dim, but he can see how beautiful the flower in front of him.
Medyo nakaramdam ng hiya si Sarah dahil pinaghiwalay ni Adrian ang mga hita niya and he is staring at hers. Maya-maya inapasinghap siya nang naramdamang dumampi ang bibig nito roon and the battle begins. Kakaiba ang pakiramdam ni Sarah sa ginagawa ni Adrian and she never thought that she could experience this kind of romance. Paanong ginagawa na ito sa ngayon? Napahawak siya sa buhok ni Adrian nang itinarak nito ang dila sa loob at kinalikot. Pagkatapos ay sinipsip na para bang humigop ng talaba. Hindi napigilan ni Sarah ang mapaungol dahil doon. Makalipas ang ilang minutong pagsisid ni Adrian, ay tumayo ito at hinawakan ang nangangalit na dragon. Nanlaki ang mga mata ni Sarah nang makita iyon. Ganon kalaki at kataba? Kasya ba yan? Sa isip ng babae. It will fit, mahal. Saad ni Adrian na para bang nabasa ang nasa isip ng asawa. Medyo kinabahan si Sarah. It's their first time, pero ang masasaktan ay ang babae. Muling inangkin ni Adrian ang labi ni Sarah to prepare her for adopting what she is about to feel. Gamit ang hita nito, pinaghiwalay ang mga binti ni Sarah to make a way for the king to enter the kingdom. Muling umangat ang katawan ni Adrian. Pumikit na lang si Sarah at hinintay ang mga susunod na magaganap. Adrian knocked 3 times. Ikiniskis pa niya ng ilang ulit sa kadahan-dahang pinasok. Pasok hugot ang ginagawa niya nang lalong dumulas. Pero alam nito na kahit anong gawin ay masasaktan at masasaktan pa rin si Sarah. My love, I'm sorry. Sambit niya nang tuluyang ibinaon ang dragon sa bukana ng langit. Mariing napapikit si Sarah dahil sa kirot na nararamdaman niya nang tuluyang tumarak at padausdos sa loob ng buong-buo ang pagkalalaki ni Adrian. Pakiramdam na niya ay humiwalay ang kaluluwa sa kanyang katawan. Adrian didn't move right away. He wants to give Sarah time to adapt her new experience. Go on, my love. Bigkas ni Sarah makalipas ang ilang sandali. Noon lamang nag-umpisang gumalaw si Adrian. Dahan-dahan ng una, hanggang sa bumilis. And gradually lost his control. Bawat ulos ni Adrian ay naghahatid ng kakaibang sarap sa isa't isa. Lalong bumilis ang galaw nito nang lalalapit ng magsaboy ang kalikasan ng katas ng pag-ibig sa loob ng bulaklak. At pagkatapos ng ilang pang ulos, ay tuluyang nakaraos at narating ang rurok ng langit. Nadiligan ang rosas at tuluyang namukadkad. Hinihingal si Adrian na nanatili sa ibabaw ni Sarah. Thank you so much, mahal. Saad nito sa kabila ng paghingal. Ramdam ni Sarah ang tibok ng puso ng lalaki. Maya-maya ay unti-unting hinugot ni Adrian at naramdaman niya ang mainit na likidong umagos mula sa bukana ng bulaklak. Pakiramdam ni Sarah ay nahipnotismo ang buo niyang katawan dahil halos hindi makagalaw, pero kailangan niyang bumangon. Nang sumunod na araw, nauna nang umuwi ang kanilang mga magulang dahil hindi pa pinayagan ng doktor na bumiyahe ng mahabang oras si Adrian, ay sa Baguio na lang muna nila gagawin ang honeymoon. Papa A, alagaan mong mabuti si Sarah ha. Saad ni Bebeng nang nagpaalam na ang mga ito sa mag-asawa. Don't worry, Ate Bebs. Kahit langaw ay hindi ko pa datapuin sa kanya. Nakangiting tugon ni Adrian saka inagbayan si Sarah. Good. O siya, babay na. Enjoy your honeymoon. Pahabol pa nito bago tuluyang sumakay sa van.
Kumaway pa ang mag-asawa sa paalis na sasakyan. Nang wala na sa kanilang paningin ay bumalik na sila sa loob. "Do you want to go somewhere?" Tanong ni Adrian kay Sarah nang nasa kwarto na sila. "Or you prefer to stay here and have some memories with me?" Dugtong pa nito. "Mahal, masakit pa. Kita mo hirap akong lumakad eh." "Masasanay rin yan, mahal, kung every now and then. Sulitin natin." Pilyong turan ni Adrian. Ang totoo, wala naman muna siyang balak sundan ang nangyari sa kanila kagabi dahil alam nitong masakit pa rin ang kasalanan ni Sarah. "Mahal, wag muna please." Niyagap na lang ni Adrian si Sarah at sa ganoong ayos sila nakatulog. Lumipas ang mga araw. Maayos ang pagsasama nila. At dahil pareho silang nag-iisang anak, bilang lalaki, sa mansyon nila Adrian sila tumira. At tuwing weekend ay nag-overnight sila sa mga magulang ni Sarah. Hindi naman masasabi na perpekto ang lahat sa kanila dahil minsan ay nagkakatampuhan din. Wala namang perpekto na relasyon o pagsasama, pero dapat laging manaig ang pagmamahal, tiwala at respeto sa isa't isa. "Mahal, you will be late." Saad ni Adrian isang umaga dahil hindi pa rin bumabangon si Sarah. "I'm feeling awful, mahal." Wika ni Sarah at mababanaag sa boses na hindi maganda ang pakiramdam niya. "Ha? What's happening to you? Do you want me to take you to a hospital? I will call my secretary to cancel all my appointments." Nag-aalalang turan ni Adrian na agad nilapitan ang asawa. "Mahal, ano ba yung amoy mo? Nalabhan ba yung suot mo?" Saad ni Sarah na bahagyang lumayo kay Adrian. Inamoy-amoy ni Adrian ang sarili at wala namang ibang amoy ang suot nito, bukod sa pabangong gamit niya, na dati naman ay gustong-gusto ni Sarah. Katunayan ay regalo pa nga niya sa kanya yun. Maya-maya ay nagduduwal si Sarah at mabilis na pumasok sa banyo. Muntik pa ngang matumba dahil bahagyang nahihilo. Napangiti si Adrian nang mapagtanto kung bakit ganon ang pakiramdam ni Sarah. "Yes! Magiging daddy na ako!" Sigaw nitong nagtatalon sa tuwa. Pagkatapos ay pinuntahan si Sarah sa banyo at saka mahigpit na niyakap. Napaiyak ang babae sa tuwa. Kahit hindi pa man natingnan ng doktor, ay alam nito sa sarili na dinadala na niya ang bunga ng pagmamahalan nilang mag-asawa. Upang lalong makasiguro, ay dinala ni Adrian sa OB-GYN si Sarah. Lumipas ang oras. Kumpirmadong nagdadalang tao si Sarah, kaya labis-labis ang saya ni Adrian at hindi nahiyang ipagsigawan yun sa lahat. Agad na ring ipinaalam sa kanilang mga magulang. "I love you too." Matamis na bigkas ni Adrian nang lumuhod ito at hinalikan ang tiyan ng asawa. Pagkatapos ay tumayo na ito at mahigpit na niyakap si Sarah. Saka hinalikan sa labi. Minsan, mapaglaro talaga ang tadhana. Tipong paiikutin ka muna, hahayaang masaktan at magpakatanga, bago ibigay ang tunay na pag-ibig. Gayunpaman, laging tatandaan na ang pagmamahal ay hindi dapat pinipilit at lalong hindi dapat ginagawang biruan. Dahil hindi man ito kasing tulis ng patalim, pero nakakasakit kapag ito'y pinaglaruan. At dito na po nagtatapos ang kwento ni Adrian at Sarah. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod na kwento.